Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Pabalik. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na dyan yung TV Manila. Hindi guys, wala naman ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, kumusta po sa mga Iskoyans na patuloy na sumusuporta sa akin channel. So, ingat po kayo at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, ito yung topic natin ngayon guys. Kahapon pa ito kumakalat sa social media. Doc Willie Ong na diagnose na may sarcoma cancer. So may hindi masyadong familiar guys, di ba? Pero yun na nga, medyo malungkot na balita na nagkaroon nga siya ng sakit. So sa hindi nakakilala kay Doc Willie Ong, pero maraming followers po to, nasa millions to, 20 million na yata ngayon guys. So ako nung nakilala ko itong si Doc Willie Ong, di ba, sa nakikita ko sa social media, sinerch ko guys kung ano nga bang ginagawa ni Doc Willie Ong dahil nga tumakbo siya ng senador, di ba, noong 2019 yata guys kung di ako nagkakamali. Tapos sinerch ko siya, nakita ko na matagal na pala siyang tumutulong, di ba, nag-house to house sila guys, yung mga poorest of the poor pinupuntahan nila, nililibre nila ng mga medical equipment, yung mga small na siguro, mga nebulizer, mga gamot, na kung saan ay yung kanilang kaya. Talagang napakaganda na ginagawa nito. Kaya nung tumakbo siya, guys, hindi ako nagdalawang isip na iboto nga itong si Doc Willie Ong. Pero yun na nga, hindi, alam naman natin mga kababayan, di ba? Mas gusto nila doon sa mas popular, di ba? Kaya nga hindi nanalo dahil siyempre kulang pa siguro sa awareness ng mga Pilipino. Pero noong 2022, di ba? Kinuha ni Yorme guys, si Boss Y, di ba? Kinuha ni Boss Y bilang running mate na Vice President. So, siyempre, kung sa pagpasok na sa senador, hindi ko siya hindi ako nagdalawang isip na iboto siya, lalo na nung kumampi siya kay Yorme, di ba? Naging Vice President siya. Napakabait guys. Actually, nakita ko yung personal sa mismong head office, headquarters ng ISCO noong 2022 diyan sa may Intramuros, nung mga kumukuha ko ng mga paraphernalia, mga sticker, mga tarpaulin nila guys, at saka mga flyers, mga damit, at kung ano pa mga election paraphernalia. So yan guys, matindi guys yung nararanasan nitong si Doc Willie Ong. So tingnan mo, simulan muna natin guys, tapos tuloy natin ang ating reaction. Hospital. Nakakimo. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Pabalik. So, bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapag? Nalaman na yung kalaban. Ang pangalan, sarcoma. Yun, sarcoma. Very rare. Naipit pa yung puso. Puso ko nakapisa. Araw po. Yan ang kanyang vlog guys. Recorded lang po ito. Pakinggan mo na natin. Bali, today is I think August. Thursday ngayon. Thursday, August 29. August 29, Thursday. Actually, August 29, Thursday, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Pagkatapos ng mga 5 araw sa isang hospital sa Maynila, swerte nakaipat kami. At actually sa all these 10 days, pinakamalakas ko na tubig. Kaya
Dahil malakas ako today, sabi ko, kailangan na may record lang. Hindi ko lang kailangan ko post sa followers ko. Ayaw ka naman kasi magsinungaling. Anyway, short lang. Pagkatapos ng eleksyon, May 2022. Yan, yung case ko na yan, Okay guys. naman ako. Wala naman akong gano'n naramdaman. Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So, May 2024, okay lang, tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Hindi ka naman gusto natin. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although ang feel mo lang, lagi lang may mabigat. Parang na may mabigat sa loob, may mabigat, may mabigat. Parang may madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na, mga April, okay naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong project sa meron tayong project sa Birthday Advance, yung sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, 2 beses punta tayo sa mahirap na lugar. At nagtatok kami dito. Lisa, nagbibigay ng libre Birthday Advance, yung mga nutritional drink pampalakas. Wala po kaming talent dito, libre lang. So, walang tumulong. Pero wala kasi ako pambayad para makakuha ng... So yun guys, yung sinasabi niya, di ba, yung nagkwento ko kanina, matagal na po nilang ginagawa yan. Kung di ko nagkakamali, 15 to 20 years na nilang ginagawa. Ganyang kabait itong si Doc Willie at saka yung kanyang asawang si Doc Lisa. Lahat ng medical mission, nililibre. Pinupuntahan yung mga may sakit. So tuloy lang natin guys. Proud makatulong. Mahal mag-medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulun ko, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga B-Complex with Vitamin E gives total nerve care. Neurogen E! 2023, parang ang tips ko lagi, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaedad, nangihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamaya, nawawala yung muscle, lumilit ang mga kamay. In-expect ko, ano lang to, aging. At pagdating ng October 24, 2023, bali wala pang 1 year ago, doon ako ng 60th birthday, senior ako. Wala pa akong gano'n naramdaman, pero nung birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Yung pala yung back. Matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ang likod, pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Sabi ko, at ko lang to. Ayun guys, oh. May Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit. Mga T10. T10, thoracic 10. Dito. Thoracic 10. So, dyan sa part na yan, may masakit at hindi na ako makatulog. Hindi ako makahiga sa gabi. Pag-higa ako sa gabi, sasakit yun. Uupo ako. Bumili ako ng Lazy Boy. Lazy Boy, makakatulog ako. Ganito, makakatulog ako. Pero nung October 2023, pag pinalat mo ako, sasakit siya siguro for mga 1 hour, 2 hours, parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So that's 8 months ago, 8 months, siguro maybe up to a year ago, doon ko napansin, pag humiga ako, masakit.
Kaya ko na lang humiga sa isang gabi mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok na nakakahiga ako. Pero pag higa ko, masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So, sakit yan na sakit. Ginagawa ko, pinapamassage. Masahe lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala naman eh. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang na ano. Diba? Walang nakikita. Pero ang nagtataka ko, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko biglang tumaas dito. Guys, Medyo lumayo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito biglang lumundo. Sabi ko, bakit ganun? So, mga 1 year ago na nga na kanya lang bago na yun. Hindi ko pwede magsalita. guys, napansin nyo, di ba? Hirap na rin siyang magsalita. Bumagsak na yung katawan niya. Payat no, hindi naman yung ganyan kapayat. Medyo payat siya, pero hindi ganyan. Nahalata mo talagang may sakit siya. Yung the way na nagsasalita lang, hirap lang. Parang pinipilit lang, di ba? Sa kagustuhan niya. Yan, may share nga yung vlog niya para ma-aware din siguro tayong lahat. Di ba? Talagang medyo hindi maganda po ang kalagayan ni Doc Willie Ong. So tuloy natin guys, tuloy natin. I-splice na shortcut ko na lang. Hindi naman ako. Nakapagod. Ayan, no? Nakakimo ako. Nakakimo. Kinikimo na pala siya guys. Pero ayoko lokohin kaya followers ko. Mahal ko followers ko. Ayan, gusto ko. Mahal ko followers. May pampalakas siya guys sa kanyang sarili. Mahal ko kayo. Niwala kayo. So, nasaan na ba ako dito? Then after you had back pains. Okay. So, nung nag-back pain ako 1 year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit. Until shortcut na natin no mga August 28 ngayon, di ba? So, baka gawin natin August 18 or 19. August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, yung tiyan ko lumalaki. Sunday yon on a weekend. Sabi ko na magpapain. Sige, please, magpapain ako na. Okay lang. August 17, 18, 19, you had back pains. So guys, no, parang hindi na masyadong nakayanan, no? Humiga na si Doc Willie Ong, di ba? Ang nagsasalita na lang ngayon, ang kanyang asawang itong si Doc Lisa. Namit ko rin yung personal guys, pareho sabay sila nung nakakampanya sila nung 2019 at 2022. Kaya talagang yung mag-asawa na to talaga nakakabilib sa kanilang suporta sa isa't isa. So tuloy natin guys, itong si Doc Lisa magsasalita. So August 21, Wednesday, August 20, Tuesday, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kailan tayo nag-admit? August 20, Tuesday. So, Mga August 8. 17, 18, 19, that weekend. Akit mo ako. Hirap na hirap siya guys. Wala lang ang hilo ko. Nahihilo daw, nagsasalita lang, nahihilo na siya. So, ayan guys. Dok, ba't ka masungit? Mga masungit, masakit eh. Nagpapatawa pa yun. Napangiti pa guys. Ano Deserve bang comment. naisipan ng masama ang tao?
So, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. Grabe guys, no? At hindi pala na talaga naranasan ni Doc Willie, no? Yung hindi ka makatulog, di ba? Sinasaksak to, yun, no? Matindi yung nararamdaman ni Doc Willie, guys. Talagang hirap talaga pala siya talaga sa cancer na yan. Pinapahirapan talaga siya. Tuloy natin. Ito. Sak. Ito. Di mo alam anong position. 3 days. Kala ko spasm, body spasm. Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban na... Nakita yung kalaban. Yun na yung Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang papalik. So, ang bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Ganyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapag? Kung ito ang spinal cord sa likod, ito yung harap, tiyan. Ito, spinal cord, Spinal column. puso, esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod. Sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap. Dito lang, lumalaki na siya dito. Yun pala yun, guys, no? Lahat naman ng lalaking iba manginginom, syempre lumalaki yun. Oo, totoo. Hindi mo makakapa. Ito ka ba yun? Konti. Can't feel it. Ayun, no? Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit na niya ngayon yung artery, inipit na niya yung inferior vena cava, maga na yung pako. Ito, less na to nagbawas na to, bawas. Pero ito, maga lahat. Ayun pala, guys, no? Grabe, oh. Natanggalan na ako ng mga 4 na litro. Pero pagka pa ako. So, ganun na niya. So, anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na maakyat sa puso. So, pasalamat ako. Barado na siya. Ayun na yan. Barado na siya. Hindi niya nakita. Dahil dyan, ang akyat ng dugo ko sa azygos veins. Alam ko ng doktor. Rally niya azygos veins. Barado, inferior, pati superior vena cava ko. Kapag galit, hindi masyado tuloy. Lahat na siya. Nag-jaundice ako, nanilaw ako.
Magaling na, medyo gumaling kasi today kaya hindi niya na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Ayun pala yun, no? Guys, oh, tingnan mo. Ano? Parang ano to eh. Galit na galit to. Ang galit ko. Bigla na Ito. si Doc Willie ganyan nakalaki kaya yung St. Thomas lumabas na. Yung mga ano, hindi siya pasa, ugat-ugat. Mga ugat. Dali na. Ganun. Yes. So, dyan na lang dumadaan. Anyway, shortcut. Ang laki-laki na niya. Tsaka ko na lang kwento nangyari. Pero, hindi na kaya sa Pilipinas. Malilate ako sa Pilipinas. Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait 1 week or more. Kasi maraming holiday. Apat na holiday. So, ibig sabihin guys, hindi na kaya dito magpagamot ni Doc Willie sa abroad na. Hindi na daw kakayanin. Siyempre, inahabol lang guys, di ba? Habang tumatagal, patindi yung sakit at yung epekto. So, malamang yan, i-confine yan sa ibang bansa guys. Baka sa Amerika o kung saan may espesyalista dyan. Di ba? Kasi, ibig sabihin nito, dito, sabi niya, hindi na mahabol kung hihintayin pa yung mga schedule, di ba? Kung kailan sa pwedeng baka opera, hindi natin alam guys. So tuloy natin. Hindi na ako hapon. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Isip ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga ako kung wala nangyari. So swerte lang nakapunta ako dito. Nagmakaaway sa kaibigan ng kaibigan. Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Umaga, PET scan, biopsy, tanghali. Kinabukasan, may resulta na. 3 CT scan, CT angio, ang bilis. Doktor, lahat nandito. Hindi ako special case. Hindi ako special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. Grabe. Nagmamakaaw eh, nasabi pa ng doktor, parang hindi siya tumatanggap ng new cases eh. Meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin. Sabi. Siguro na ako. Ayun guys, yung sinabi niya yun talaga yun guys, na maraming natulungan. Kaya sabi niya, di ba, kung bubuhayin mo to, mas marami pa silang matutulungan. Bukod sa mga natulungan na dati guys. Kaya talagang kailangan ni Doc Willie Ong na gumaling. So tuloy lang natin. Wala sa So, gano'n. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus. Ano yung bukol. Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday yung result, biopsy next day. Kuha agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban. Ang pangalan, sarcoma. Very rare. Marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. Na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Alam mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at wala akong risk factor. Tsaka wala kaming laya. Tsaka hindi lang yun, nagtago sa bahay. Hindi ko sabihin sa bahay. So, nagtago siya. Malaki. So, pag doon anytime will die, dito siguro we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako nasisto mali. Wala akong tinatago. Ba't ako tatago? Saan ko nakuha to? Think ko stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Kaya sobra akong kayong mahal. Sobrang mahal akong Pilipino. And guys ha,
Isang aral yun na huwag tayong papa-stress. Huwag tayong papatala sa stress kasi yan, minsan may epekto talaga sa ating kalusugan. Kaya na sinasabi ni Doc Willie na kung titignan mo, puro mabuti naman ang ginagawa at tumutulong. Pero nandiyan pa rin yung mga baser, guys. Di ba? Talaga yung baser kahit saan. Kahit kanino. Di ba? Kahit tayo, may mga baser. Alright? So, tuloy lang natin. Sobrang mahal ko magpamahirap. Tapos, sasabihan nila na hindi ako ginagamit ko lang, loko ko. Anyway, wala naman ako. I'm out already at that. Nungkot ako una, pero hindi. Kaya nga ako na may purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang good news, kahapon na Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Yung chemo. Kinikimo na pala siya. Nag-chemo na agad ako. Pa-video ako, makakalpod daw ako eh. Maganda kita niyo may buhok. Chemo ko. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray. Nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa Hindi kasi pinakamahirap familiar na yan, guys. cancer Sa atin, hindi. na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Yun, no? Medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanan daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ang gusto mo. Kumain ka ng steak. Kumain ka ng protein na walang ka ng protein. Itlog. Kalimutan mo na yung diet. Okay, sorry kung mali na sa payo ko before. Actually, okay naman payo ko nagda-diet. So, pwede ka mag-protein, mag-chicken, mag-ano. Pero hindi ako pwede kumain marami, mabobondat ako. And that's it. First chemo, second chemo today, tatandem nila tubig ko. Side effect ang chemo, hingal. Even without chemo, hingal. Marami pa, suka. Mahirap. So, na-experience ko lahat ng experience ng mga kababayan natin, lalo ng mayaman na mahirap. Pero usually, mahirap ang maabot ng ganitong series. Sabi ng doktor ko, wala siya nakitang ganyang kalaki. Kanya kabilis lumaki, galing magtago, ang naughty nitong ano mo. Sarko, marami ko nakita vision. Kung naniniwala kayo. Kaya ako happy, malukha ba ako malukot. Alam ko may Diyos, alam ko may purpose buhay ko. Gagaling ba ako hindi? I don't know. I don't care if I get well or not. Basta, panaginipan ko na kagabi. Ito nangyari kahapon, ito nangyayari ngayon. Para tayo nasa simulation. Yung kahapon di na mababago. Yung ngayon mababago pa eh. Importante, choices ninyo. Free will. Ayan, guys, di ba? Ganda Maging ng mabait mensahe, Doc. o hindi. Diba? Magpatawad, hindi. Tumulong, hindi. Kung desisyon nyo masama, tuloy-tuloy sa masama. Pati anak nyo apektado. Pag-desisyon nyo maganda, mabait, matulungin, I love you all. Dito biro, mahal ko talaga yung tao na pambayan natin. Hindi ko pwede sabihin dati. Mukha akong tanga, sasabihin ko. Pero ngayon may sarcoma na ako. Pwede. Salamat sa lahat ng mga tumulong na dasal, very important. More prayer. Pero hindi man ako inisip na gusto niyo lang pagdasal. Kaya yun lang. Mahal kong followers, kung mag-iiyak ko masyado. Sana mag-ayos-ayos sa pamilya, love, forgiveness, compassion, and huwag magalit. Ayusin ang sarili. Sabi ko nga, kaya ilalaban tayo eh. Sabi ko sa doktor, Doktor, I'm ready to fight. Sabi ng doktor ko, may cancer ka, fight with me. Parang Pacquiao versus Marquez fight. Palakas ka. Tayo si Pacquiao, palakas ka. Kumain ka na marami. Palakas ka kasi may chemo ka eh. Marami kang chemo.
the chemo kills the bad cells and part of the good cells. Malakas ka, positive lang. Yun, oh. Walang Yung maganda sa kanya, negative. guys, positive siya. Oh, Walang diba? negative, puro Yan. positive lang. Yan talaga dapat. Okay, malungkot ako hindi. Swerte nga ako, may asawa ako nagbabantay. Swerte ako, may anak ako, panganay, si Angelica, Jelly, si Catherine, si Yenya na mahal ako. Pinabantayan ako. I'm so blessed. I'm so blessed. Is this negative or positive? Negative, may bukol. Pero positive, naging close sa akin dalawang anak ko. Na dati may barrier kami. Pamilya ko naging close. So yun guys, di ba? Napanood nyo, medyo nakakalungkot, di ba? Kung bakit sinapit nito ni Doc Willie Ong. So unang-una guys, wag po natin kalimutan pagdasal. Itong si Doc Willie Ong, di ba? Sa kanyang hinaharap na matinding pagsubok sa kanyang buhay. Pero maganda sa kanya, mataas yung fighting spirit niya. Positive siya, nakita niyo naman, di ba? Huwag mag-away-away, magkapatawaran. Napakaganda ng kanyang mensahe, guys, di ba? At siyempre, huwag din po natin kalimutang ipagdasal yung kanyang asawa, itong si Doc Willie, kay Doc Lisa, pati yung kanilang mga anak, na sana bigyan ding katatagan, di ba? Itong sila Doc Lisa, dahil kailangan nila ng lakas para magabayan o lalong ma-assist itong si Doc Willie Ong. So anong aral dito guys? Ang aral po dito, di ba? Para sa aking opinion. Una, dito sa mundong na to, walang katiyakan. Walang kasiguruhan, di ba? Si Doc Willie sa hindi nakakaalam, maingat po yan sa pagkain, di ba? Nakita nyo naman sa kanyang vlog, lahat na yata ng sakit guys. Ikinonsulta na ng libre, di ba? Pag nagkonsulta ka sa doktor, 500 ka agad yan. Wala pang gamot yan. Pero sa libre, sa vlog lang. Kaya pag may sakit ka, itatype mo lang, Doc Willie Ong, di ba? Masakit ang likod, masakit ang kidney, nahihirapang nandyan lahat sa kanya. Sino mag-aakala, di ba? Na itong si Doc Willie Ong ay tatamaan ng isang ganyang matinding karamdaman. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na kung ikaw ay nag-gym ngayon, maraming ininom na vitamins, na malakas ka, hindi wala kalain sa loob ng katawan, meron ng hindi maganda. Pero again guys, hindi naman ibig sabihin doon na huwag ka nang mag-gym, huwag ka nang uminom ng vitamins o kumain ng masustansya. Hindi, mas maganda pa rin yung maingat. Ito, walang nakakaalam niyan, di ba? Siguro may purpose lang talaga si Lord. At may mission pa itong si Doc Willie. Pagdasal natin na makarecover kagad, pati yung kanyang pamilya, at sana makabalik si Doc Willie kasi mas marami pa itong matutulungan tao. At nakita natin sa survey guys, malakas pa ang kanyang survey sa senatorial election. Sana nga lumakas siya at sana iboto na natin kung sakaling tumakbo to kasi lalo mas marami itong matutulungan. Di ba? Kaya yan guys, pagdasal po natin, walang imposible. Kung marami magdasal, powerful lang. Dasal at gagaling yan si Doc William. Alright guys, and hanggang dito naman po. Mukha niya susunod yung vlog. Thank you very much.